Okay, kamusta na kaya yung ah, kaso ni General Macanas? Ano? Ah, yung by harassment. Maring harassment yun kasi ah, mahirap nilang i-prove yung kaso na yun. Tingnan natin kung mag-prosper yung kaso nila. Ano? So, may mga kasamahan kami, mga kabaroy namin, na comment against kay General Macanas. Para sa akin, tama lang naman yung sinasabi niya. Hinahayag niya lang yung kanyang nararamdaman, disgusto sa gobyerno. Ano? Yun lang naman yung kanyang nilalabas. Ano? May mga nagsasabi sa kabaro namin, judgmental. Ha? Bakit judgmental? Paano mo nasabi na judgmental? Anong tinutukoy? Very broad yung judgmental. Ano bang sinintensya o ano bang ginajudge niya na mali, na walang pruweba? Dapat pag once sinabi niyo judgmental, specifically, anong accusation, anong allegation? I-original na yun. Hindi natin nakita kung saan yung sinasabi yung judgmental. Ha? O jealous lang yan, inggit o nayayabangan. Kasi dito sa trabaho, once na kumalaban ka sa mga ganong mga sitwasyon, dalawa kasi ang lalabas dyan. Una, maging mayabang ka at nakakasakit ka. Normal yun. Kasi kung hindi ka nakakasakit at hindi ka hindi ka mayabang, hindi ka, para bang yung sinasabi mo, hindi ka panipaniwala. Na para bang, si Kwan kasi, magnanakaw eh. Oh. Yung words niya, parang alanganin siya. So, kailangan, ang words mo dito matigas, mayabang, para maging totoo. Na totoo talaga. Ano? So, ang pinupuntahan ko dito, yung mga narinig ko against General Macanas. Ha? Sana, kung mag-comment kayo, doon mismo sa kanya, hindi yung nagko-comment kayo doon sa mga hindi niya narinig. Ang tawag ko doon, duwag. Dapat pag nag-comment kayo, directly sa taong involved. Hindi yung doon kayo nagko-comment, hindi niya man narinig. Ang lakas-lakas ng loob, hindi kayo narinig. Hindi tama yun. So, ang nangyayari sa ating bansa, sa totoo lang talaga, may problema talaga sa ating bansa. Na yung pagpatakbo sa gobyerno, nararamdaman natin eh. Pero parang naramdaman ko ngayon, parang nanahimik na si First Lady. Thank you, ma'am. Sa inyong pananahimik, at least medyo parang gumaganda na yung pangalan ng ating Pangulo. Ikaw naman tambalos-los, huwag ka rin magyabang na kumubayaw mo yung pinsan mo yung presidente. Huwag mong pangunahan ang ating Pangulo. Hindi ko mo naging Speaker of the House ka, magagawa mo ng gusto mo. So, napasama tuloy ang Kongreso sa kagawan mo. Tingnan mo, Congress under Speaker Romualdez, napasama ang Congress. Oh, tingnan nyo. At yan ang naging dahilan ng pagsasalita ni Survivor at saka ni General Macanas dahil sa iyo.
Tingnan mo, tuloy sa ginawa mo, ang dami kang dinamay. Congressman Romualdez, kababayan pa naman kita. Hindi pala kasi taga Maguindanao ako eh. Pero, ang dugo ko, Leyte. Ano? So, sa mga against sa kabaro, against kanya na makana sa kabaro ko, i-direct niyo sabihin sa kanya, hindi niya narinig. Ang tawag ko kasi dyan, again, duwag. Di mag-vlog rin kayo. Ngayon, kung ayaw nyo, di manahimik na lang kayo. Mas maganda pa. Kasi wala ka naman prinsipyo. Manahimik ka na lang. At least, hindi ka nakasama, wala rin babalik sa iyong masama. Di ba? Okay. So much for that. Mayroon pala akong kwento, ano? May kwento ako eh. Yung sinasabi ng isang vloggers. Ito yung vlog siya, pakinggan yung vlog niya. Neutral siya. Ako neutral lang ako. Ang tinitingnan ko dito yung mali, hindi politika. Hindi politika. Kaya mayroon isang narinig ko yata sa comment sa akin na neutral, delikado daw 'yun. Wala kang matakbuhan. Kasi dito, kung bumanig ka sa isa at sinabi niya, sige, bira ka lang kasi susuportahan kita. So, ibig sabihin, may inaasahan ka. Ngayon, kung neutral ka, wala kang inaasahan, both side. Malaglag ka lang, wala kang kakapitan. Ano? Pero may naalala kong kwento nung kami nasa Sindalosita. Nung kasagsagan na sinusugod yung Sindalosita ng mga komunista, ng mga pro-communist. After nung magkabarilan doon, napahintang gulo, kami ang on the ground. Nagkwentuhan kami ni Omar de la Cruz, na dating commander ng NPA sa Southern Tagalog, na matagal na nagbalik loob, parang ka-Eric rin. Sabi niya, may kwento siya. Sa checkpoint, checkpoint yun eh. Pagpara, checkpoint, NPA. Sabi niya, asik ng sundalo? Hindi po ako asik ng sundalo. So, pasya. Sumunod na, checkpoint na naman ng army. NPA ka, no? Sabi, NPA ka, no? Hindi po. Hindi ako po. Mamamang Pilipino po ako. Sumunod na, checkpoint, NPA na naman. Hanggang sa papalit-palit siya ng sagot. So, ibig sabihin, wala siyang kinakampihan. Bandang huli, may isa pang kwento doon eh. May kadugtong pala doon. Yung nakalimutan ko siya. Yung paniki. Yung paniki. Okay, kwento lang ito, paniki. Sabi ng paniki, sinusugod na siya ng mga kalaban eh. Tumakbo siya sa ibon. Tumakbo sa ibon yung paniki. Hingi ng tulong. Pagpunta niya sa ibon, humingi ng tulong. Ang sabi ng ibon, di ba sabi mo noon, hindi ka ibon, hayop ka? Hindi kita tutulungan, hayop ka eh. Doon ka humingi ng tulong sa hayop. So, ginawa ng paniki, lumipad na naman sa kabila, sa hayop. Hihingi ng tulong kasi andyan na yung kalaban. Ang sagot ng mga hayop, di ba ibon ka? So, maraming salita, wala siya natakbuhan. Kaya bugbog sarado siya. Dahil wala siya natakbuhan. Parang ganito rin yan. Sabi nga nung comment sa akin na neutral, delikado daw. Kasi wala akong matakbuhan. So what kung wala akong matakbuhan? Ang importante, binabati ko ang mali at pinaprotektahan ko ang bansang Pilipinas at ang mga inaapi na Pilipino. So what kung
wala akong matakbuhan. Walang susuporta sa akin. Ang importante, nagawa ko ang aking obligasyon bilang isang Pilipino. Maraming salamat. So dahil po sa nangyayaring gulo ngayon sa politika sa Pilipinas, mga sangkay, itong si BBM at Duterte ay mag-uusap na nga ba ng matino? Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan na talagang namang 100% sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Anyway guys, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan po sa baba ng video na to kung kayo ay nanonood sa YouTube. I-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page dahil magaganda po yung ating naging topic dito, mga sangkay. At ito pa nga, bago tayo magtuloy-tuloy, may papagawa lamang po ako sa mga nanonood sa Facebook ngayon. So yung mga nasa Facebook ngayon, habang nanonood kayo, may makikita po kayong 3 tuldok. Yan po sa taas ng video. Pindutin nyo po yan, yung 3 tuldok, bandang taas. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more na yan. Yan pong may plus. Diba? Tapos, after nyan mga sangkay, i-click nyo rin po yung bell. Ayan po, makikita nyo po yung icon ng bell. At i-click nyo po yung all. So, that's how simple, mga sangkay. Ganyan po ka-simple lamang. So, ito na nga guys, pag-usapan po natin ito dahil ito po ang balita. Nakaraan kasi itong si Duterte nagpahayag ng pakikipag-usap di umano kay BBM. Dahil nga po sa nangyayari ngayon sa SMNI. Just remember mga sangkay, nung nasa politika pa po tayo, kasi for your information, nagtatopic po tayo ngayon paminsan-minsan ng politics, but doesn't mean na nasa politics po tayo. Wala na po tayo dyan. Though marami po tayong kaibigan sa mundo ng politika. Okay, marami tayo dyang tropa. Pero matagal na po tayong wala sa politics. 2 years ago na, no? Since December 2022 pa. Ang bilis ng panahon, Matagal na po tayong wala na dyan. Pero paminsan-minsan, tinitingnan po natin ang nangyayari sa politika ng Pilipinas. At isa po sa nagulat ako mga sangkay dahil nga po nagkakaroon na po ng awayan itong mga dating magkakaalyado, magkakaalyansa, magkakakampi. At kasama po dyan yung SMNI na hindi ko rin po maintindihan. Nagulat lang din po ako. Siyempre, wala na po tayo sa politics at halos hindi na po tayo nakiki-update. Hindi po tulad noon mga sangkay na bawat galaw ng politika sa bansa updated po tayo. But as of now guys, hindi po talaga tayo ganun kagrabe updated magdating po dyan. So ayon po dito sa report mga sangkay, Marcos open to talk to Duterte on SMNI issue and Aimee supports move. At ako nasisiguro ko hindi lamang ang pag-uusapan dito, kung sakali mag-uusap man talaga sila, hindi lamang po talaga yung SMNI, kundi sa marami pa pong issues. Like yung pagpasok po ng ICC sa Pilipinas, marami pa pong iba, mga sangkay. Like yung awayan po ni Romualdez at saka ni Sara Duterte. So, ganyan po kagulo ang politika sa Pilipinas. That's why, guys, I advise every one of you, especially yung mga solid sangkay, huwag kayong yayakap sa kahit na sinong politiko. Masasaktan lang kayo. Yun ang masasabi ko. Much better, put your trust in the Lord. Dahil kay Lord, mga sangkay, hindi po tayo mabibigo. Pero sa mga politiko na yan, wala tayong aasahan dyan. Pero this time, ito po, usapan po natin itong dalawang mga matitinding leader. Naging leader si Duterte ng Pilipinas at very strong leadership. At ganoon din po itong si Marcos, si BBM. Ayon po dito sa report mga sangkay, the Presidential Communication Office, PCO, on Sunday said President Bongbong Marcos Jr. is willing to meet with his predecessor after former
President Rodrigo Duterte expressed his interest in indirectly talking to him on the issue of Sunshine Media Network International. So pag-uusapan mga sanggay, no? At hindi po sa telepono. Indirectly, ibig sabihin, direktang makikipag-usap. Gustong mangyari ito ni former President Duterte. And I believe, mga sangkay, these two leaders, ako ay natutuwa lamang, mga sangkay, kasi wala na po ako sa politics. Ang mga naging laban po natin noong since 2015 ay nangyari. Naupo si Duterte, naupo si BBM. Pero, para po sa inyong kaalaman, wala na po tayong susunod na susuportahan in the next election. Okay? Wala na pong ganon. Tapos na po tayo sa politics. Okay. Ngayon, itong dalawang to mga sangkay, pag-uusap lamang po talaga ang kailangan nito eh. Hindi po yung tipong banatan, parinigan. Kasi, ang dalawang to magkaibigan talaga. In real life, sa totoong buhay, kahit po si Sara Duterte, tropa yan ni BBM. Okay? Ito, President Marcos is always available. Ayon po ito sa PCO, ha? President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting. Ganda na ito, mga sangkay. Matutuwa dito yung both side. Yung mga supporters ni BBM, mga supporters ni Duterte, medyo matutuwa sila just in case na mag-uusap ang dalawang ito. Kasi ngayon talaga nagka-clash, no? Nag-aaway-away po sila. Mga vlogger na sumusuporta kay Digong, mga vlogger na sumusuporta kay BBM. At pare-parehas po mga tropa natin yan. Pare-parehas mga kaibigan. At paminsan-minsan nanonood po tayo kabilaan mga sangkay, no? At nakakalungkot isipin, lahat po sila noon nagyayakapan. Way back 2021 to 2022, maayos ang relationship, masaya. At hindi ko ma-imagine na nangyayari na po ito ngayon sa kanilang lahat na nag-aaway-away na. Diba? Very talaga, nakakalungkot. So, open si BBM makipag-usap kay Duterte. At any moment, ay nakalagay po dito, ang presidente daw po ay kukontak kaagad sa kanya. Ngayon. Ganun po kabilis. Ang sagot ni BBM, kukontakin po kaagad. At lagi raw po siyang available para po kay Duterte. Nag-aaway-aaway po yung kabilaan, mga sangkay. Pero, ang dalawang to, ako naniniwala, okay ang relasyon nila. Do hindi po sila nag-uusap ng ganun. In a media conference in Davao, Duterte's, sinabi na po ni Duterte, mga sangkay, sa isang programa sa SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa, kung bakit daw po niya gustong makausap si Marcos. Sabi po niya dito, I do not want to confront the president. Rather, I'd like to talk to him indirectly. Kung bakit ganon? As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Maybe commented on the directions of the government. Sabi po niya, gusto niyang makausap kung bakit ganito. Gusto niyang talagang mag-usap silang dalawa in person. Bakit nangyayari ito? Hindi naman kita binatikos ng ganung kalala, kagaya ng ginagawa niya po noon sa mga diba? Anti-Duterte, anti-Marcos. Peace. Wala na po tayo sa politics. Nagda-topic lamang po tayo. So, wala daw po siyang naging comment na So, mas mabuti mag-usap. At sa totoo lang, ito naman po talagang tama. Usap lang yan, tapos kape-kape. Tapos tawanan. Maya-maya okay na. Kasi iba po talaga yung kapangyarihan ng presidente dito sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo, hindi kasi tayo katulad sa parliamentary na ang Prime Minister, kapag may mali, wala po siyang hindi po all out talaga, kontrolado. Pero ang kinagandahan ng parliament is yung system. Yung system na susunod ng Prime Minister at lahat po ng kawani ng pamahalaan.
Unlike dito, ang control po sa Pilipinas, presidente lamang. Nasa kanya ang full authority. Siya po yung commander-in-chief. So, talagang malakas kasi siya po yung commander-in-chief eh. Si BBM. So, kailangan po talaga na mag-usap ang dalawang to. Kakagulo na eh. Diba? Nakakagulo na yung mga vlogger. Makikita ko mga sangay, magbablog si ganito, mag-aaway. Pambira. Dating magkakampi. Kaya sabi ko mga sangkay, ngayon wala na ako sa politics. May peace of mind ako. And I thank the Lord. Kasi kahit papaano, nakuha ko rin po yung kiliti ng masa. Kasi before, mahirap po yung transition ng political vlogger tapos magtatapik ka ng taliwas sa kung anong ginagawa mo noon. Di ba? Mahirap po yan. But, I thank you guys sa lahat po ng Solid Sangkay. Especially the Almighty God na binigyan po tayo ng chance na kahit wala na po tayo sa politics, sinuportahan pa rin po tayo. At ngayon makikita ko yung mga views ng mga video na ina-upload ko dito sa YouTube. Nag-i-increase. Tumataas po ng tumataas. At dyan mga sangkay, wala po akong ibang masabi kundi salamat. Nadagdagan nga po tayo ng 150,000. More than 150,000 ang nadagdag po sa atin after po ng pagiging political vlogger natin. So, ano po ang inyong opinion mga sangkay dito? Suportado po ni Amy Marcos itong pag-uusap ng dalawang to? What do you think, guys? Sa tingin nyo ba, maayos po yung gusot at magkakabati-bati na lahat after ng pag-uusap nito? Kung sakali matutuloy, just comment down below. Now, guys, meron po akong Facebook group, no? Exclusive lamang po sa lahat ng mga Solid Sangkay ito. Okay? Hanapin nyo po ito sa Facebook para lamang po ito sa mga Solid Sangkay at yan po, i-highlight ko. Ito po yung itatype nyo. At kapag nakita nyo na, mag-join po kayo. At pinakamahalaga, huwag nyo pong kalilimutan, sagutan lahat ng mga tanong para ma-accept kayo ng mga admin at makapag-join sa exclusive group ng Solid Sangkay. So, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.